Mula pa noong 16 na taong gulang siya, ginagalugad na ni Alvaro ang mga pasilyo ng Tenerife South Airport na may parehong tahimik na regularidad. Sa 35, ginugol na niya ang higit kalahati ng kanyang buhay dito. Dinadaanan siya ng ibang empleyado nang hindi talaga siya tinitingnan, sanay na sa kanyang tahimik na presensya na parang pamilyar na background noise. Nililinis niya ang mga upuan, sahig, at mga bakas na iniwan ng mga dumaraan. Minsan binabati siya ng mga empleyado sa isang automatic gesture na walang inaasahang tugon. Para sa kanila, si Alvaro ay isa lamang sa kanilang mga nakasanayan, isang mukhang naging bahagi ng dekorasyon, laging nandoon, laging mahinhin, halos invisible. May ilan na iniaabot sa kanya ang mga gawain na hindi talaga siya tinitingnan. Ang iba naman ay inuutusan siyang mag-cover ng isang poste, siguradong oo ang isasagot niya gaya ng palagi. Umaasa sila sa kanya ngunit hindi iniisip kung kumusta siya. Ang pag-iral niya ay parang bagay na hayag at hindi na kinakailangan ng pansin o pagkilala. Sa gitna ng ganitong paulit-ulit na kawalang pakialam, iisa lang ang taong tunay na nagbibigay oras upang makita siya. Si Raul, mas nakatatanda, naglalakad na may payapang kabagalon. Marunong ang kanyang tingin pumilala sa mga bahid ng pagod na pilit itinatago ni Alvaro. Sa kanya, hindi tuluyang nabubura si Alvaro. Naintindihan ni Raul na ang katahimikan ni Alvaro ay hindi katangian, kundi baluti. Nakita niyang lagi itong umuurong upang magbigay ng espasyo sa iba na para bang natutunan niya ng maaga na mas mabuting huwag makabahala. Isa itong malalim na ugali, hinulmang dahan-dahan ng mga taon. Sa paligid nila, tumitibok ang paliparan sa tuloy-tuloy nitong ingay ng mga makina at announcements. Dumadaan ang mga empleyado na parang sumusunod sa mekanikal na ritmo. Si Alvaro naman ay kumikilos sa ibang bilis, halos lumulutang, na para bang pilit niyang iniiwasang mag-iwan ng bakas sa likod niya. At sa kabila ng invisibility na yon, nakatagpo si Alvaro ng isang tahimik na sandigan sa presensya ni Raul. Hindi nangangailangan ng mga salita ang kanilang ugnayan upang umiral. Magkasama silang dumudulas sa parehong hindi gumagalaw na routine. Ang hindi pa alam ni Alvaro ay ang kanyang pang-araw-araw na mundo, na worry lumang larawan na hindi na nagbabago, ay malapit ng mabiyak.